Umaga po sa inyong lahat at magandang umaga po sa mga kung may first timer dyan sa ating mga naririto ngayon. Welcome po sa Jesus is Our Shelter Church. And sa mga nanonood po sa YouTube ni Brother Bernard, yan po, pinromote po eh. Ayan, magandang umaga po sa inyo at nawa ay mabless kayo ng Diyos sa mensahe na gagamitin ngayon at sa taong gagamitin ngayon. So hindi ko na po pahabain, ang ating pong bisita po ay matagal na po na lagi nating nakakasama. Actually, pamilya na po natin eh. Ako po tinuturing ko na pong pamilya. Parang tatay na sa akin tong taong ito. At siya po ay meron po silang church sa Baliwag, sa Kalantipay. Ang church po nila is Jesus the Most High. At siya po ay matagal din pong naging OFW sa Middle East. At 25 years, tama po ba, Pastor? 25 years po. At nagkaroon din po sila ng church doon. At itong taon to ay patuloy na ginagamit ng Diyos. At ngayon po, ayaan po natin na dumaloy sa Kanya ang pagpapala ng Diyos. Tawagin po natin si Pastor Ray Carino. Glory to God. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Glory to Him. Glory to Him alone. Praise God. Marami po salamat at muli pong kami po ay nandito ng mga may asawa ni Mrs. po o ni sister wife ko po. Salamat sa invitation. Supposed to be po ay ang nasa isip po namin ay next week pa. Kasi nga po second Sunday. Ay sabi ko Sunday pala nung nakaraan nakalimutan din na mag-prepare ng ng breaking of bread kasi first Sunday po ang breaking of bread po namin doon sa Kalantipay din. So sabi ko, Sunday pala nung nakaraan. So ibig sabihin, second Sunday na ngayon. Fortunately, si Pastora Joy, nag-remind po sa amin kagabi. sabi niya, see you tomorrow. Sabi niya gano'n. Sabi ko, naku po, bukas na pala yun. Kaya po, ang share ko po sa inyo ay kalahati lang, dahil kalahati lang po yung napag-aralan ko. The rest po sana ipapag-aralan ko this week. Ayan. But anyhow, hindi po pwedeng magkalahati lamang. Tulad po yan ng pagmamahal, hindi tayo pwede magbigay ng kalahating pagmamahal. Lagi po siyang buo. Amen. So, purihin po Panginoon. Muli ay isa pong bagay na ating mo pag-aaralan ngayon. Narinig po kanina, sabi po ni sister, yung po nagpawit kanina, sabi niya ay, Panginoon, mahal ka namin, iniibig ka namin. At yung pag-ibig mo ay aming maranasan. At maging doon po sa mga kanta natin, it's full of love. Punong-puno po siya ng pag-ibig. At pati yung last song po natin, yung maranasan, yung nais ko, Lord, na para sa iyo nawa ay ilapit mo, imapapurihan ka. Something like that po yung lyrics po ng kanta. Ay, ito po ay tungkol sa pagmamahal po natin sa Panginoon. Now, kung sa totoo lang po, ang buhay po ng Kristiyano ay lahat po ay nakaukit o nakabase po sa pagmamahal. Amen? Pagmamahal. Hindi ko po alam sa inyo kung bakit pumunta po kayo rito, anong motivation nyo. Okay? But below that, o above that, o base po niyan, of course, is love. Should always be love. Hindi ako pupunta ng church, hindi ako magpipreach ngayon. Kung hindi ko kayo mahal, siguro hindi ako nandito ngayon. Okay? Sa pagmamahal po yan, yung ating mga kapatid, ako'y na-surprise po kanina dahil ilan po yung mga kabataan na nandito. Yung drums nyo, wala na. Yung acoustic, may electric na kayo. Mukhang nag-level up na po kayo. Tapos yung mga kabataan po, si sister na nandito dati, iba na. Si brother na ang nag-operate ng computer. Something na, anong nag-move sa kanila? Anong nag-move sa kanila upang tumayo sa harapan? Hindi lang kayo na-push ng inyong parents, o nasabihan, mag-serve naman kayo. I don't think so. May something inside sa kanila na nag-push, na nag-motivate. Hindi ko alam kung ano yon. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Okay?
Ang aklat po ng 1 Corinthians chapter 13, ayan, alam niyo na yun. O ano yun? 1 Corinthians chapter 13. Ito po yung ating text ngayon sa umaga pong ito at tungkol po sa pagmamahal. Love. Pagmamahal. Huwag niyo po sabihin sa akin, pasay na siya. Okay, ibig sabihin is lagi na nating naririnig yan. But actually, sabi ko, nung pinag-aralan ko po ito, binasa ko, sabi ko, Lord, marami pala akong dapat na gawin sa iyo. Okay? At dapat pala sa paggawa ko ng mga bagay na yon, meron siyang nagtutulak sa akin. Okay? Hindi lang ako kikilos o gagawa o mag-serve sa iyo, Lord, nang walang nagpupush po sa akin, nagmamotivate. Okay? Kaya po si Paul, makikita ba natin sa 1 Corinthians chapter 13, ang aklat po ng Korinto, kung titignan po natin yan, babasahin po natin, si Paul, almost 1.5 years po siya na napunta po ng Corinth. Ang Corinto po ay isang lugar po sa Greece. Magkakatabi lang po yan, mga Ephesus, Galatia, yung mga area pong yan. Most of them ay nasa Greece o Greek world. Okay? At ang Corinto po, yung time po ni Paul, ay napakayaman ang Corinto. Okay? At nariyan po ang church, kung titingnan po natin ang Corinto, meron po silang 12 temples. At ang 12 temples po yon ay nasa Diyos-Diyosan. Okay, so ibig sabihin, ang Corinto po ay punong-puno po ng idolatry. Ayan. At isa pong templo po roon kay Apollos. At meron pong isang God po sila, ito po yung God of Healing. Aklesios something, ano po ang pangalan niya. At meron po isang Diyos po roon. Ito po kilala niyo po, si Aphrodite. Okay? Sino po yon? Ito po yung goddess of love. Okay? At alam niyo po, one time, doon sa isang templo po sa Corinto, almost 1,000 na mga prostitutes ang sumamba kay Aphrodite. Okay? Dahil alam nila itong goddess ng ng pag-ibig. Carnal love ang sinasabi po nito. Ano po? At nandun po ang dami. At nagkakaroon po sila ng immorality. Kaya po ang church po ng Corinth, ang Corinth po ay puno po siya ng immorality. Okay? Puno-puno po yan. At dito po pumupunta ang mga tao upang sila ay masatisfy lang po yung kanilang physical sa lugar po ng Corinth. Now, unfortunately, at siguro fortunately, si Paul, napadpad po siya sa lugar po ng Corinto. Kaya po pagbabasahin mo ng Book of Corinthians, sa first part, alam niyo po, sa nagagandahan pong templo, meron din pong isang templo. But it's not actually a temple, it's a synagogue sa lugar po nito. Okay, ito po yung pinupuntahan po ni Paul, na kung saan ang mga tao, mga Kristiyano po, doon sila nagmimit at nag-aaral ng salita ng Panginoon. Ito po yung sinagoga. Okay? At yan po yung mga Hudyo, yung ginagawa po nila sa sinagoga. Ito po yung mga fellowship. Ayan, katulad po natin, something na may synagogue sila doon. Alright? At kamangha-mangha, kung gaano kaganda yung mga templo, ganoon din naman yung sinagoga. Wala siyang hindi siya attractive sa tao. Kumbaga, bakit ako pupunta riyan? Anong narinihan? Pero ginawa po nila yon upang i-preach si Kristo roon. Ginawa po nila yon dahil sa pagmamahal po nila kay Kristo. Kahit nakakaunti ang dumadalo, kahit na ilan, hanggang sa dumami po sila. At lumawak po ang Christianity sa Corinto. Lumawak po even until now. Okay, but before that time, yun po yung situation sa Corinto. Now, pag binasa niyo po ang 1 Corinthians 2 hanggang 4, magkakaroon po ng division. Ito po yung mga sequence po ng aklat po ni Paul. Meron mong nagsasabi doon, ako ay kay Apollos, ako ay kay Pablo, ako naman ay dito. Ano po, nagkakaroon po ng division ang mga Kristiyano po roon. Okay, kaya po si Paul, gulong-gulo siya. Kaya hindi po siya, nag-stay po siya ng matagal, 1.5 years po nasa Corinto. Kaya alam po niya ang culture ng Corinto at pati po yung mga Kristiyano roon. Okay. Now, makikita mo in the following, in succeeding verses or chapters, makikita niyo po yung immorality, tinakil po ni Paul. Kasi maging po sa loob ng church, ng sinagoga, ng pagtitipon po nila, ay mayroon pong immorality.
Kasi nga na-adapt nila sa kultura ng mga taga-Korinto. Okay? Nandoon po, nag-aaway-away po sila sa magulang, lalaki sa lalaki, babae, whatever po ang nangyayari. Okay? About immorality. At nagkaroon din po sila ng issue, maging po sa church. Pati po yung breaking of bread, nagkaroon po sila ng issue. Na yung iba ay hindi po sila kumakain sa kanilang mga tahanan, pupunta sila sa church. At doon sila kumakain. At hindi pa sila sabay-sabay na kumakain. Mayroong kaguluhan. At hindi lang po. And in chapter 12, before po ng 13, ng tungkol sa pag-ibig, tinakil po ni Paul about sa ministry, about the gifts. Okay, about the gifts of the Holy Spirit. Ano po yan? Marami pong gifts. Yung pong fruit, alam niyo po. Okay? What about the gifts? Kung paano ka i-execute sa church? Yung mga ministry nyo. Yung ministry ko. Okay? Tinakil po doon. Yung mga nag-preach, yung preacher, yung mga teachers, yung mga prophets. Okay? Yung mga nag-administer, yung mga nag-speaking in tongues, nag-interpret ng tongues. Okay? Tinakil po ni Paul yan in earlier chapter. Okay? Kaya lang may isang bagay na nakita siya. Pati sa pagsiserve nyo, may nagkakagulo kayo. Sabi ni Paul, pati sa pagsiserve sa church, hindi lang doon sa location ng Corinth, pati po sa church, may kaguluhan din. At nakita po ni Paul, yung isang bagay na dapat isolve sa gulo sa church. Okay? That's why Paul came up with chapter 13 ng 1 Corinthians about love, about pag-ibig. Okay? Kasi nawawala na. Alam niyo po, ang isang I'll tell you, isa man po problema sa church. Ano po, maging sa amin po, every church, nung nasa Saudi Arabia po kami, pag ang church po, ang member, ay usual po umaattend. No? In-invite nyo, attend ka naman, punta ka rito, at naging regular po sa church. Ang maging nangyayari po minsan, yung init niya, nung unang nakakilala sa Panginoon, nakatungtong ng church, eventually po, ilang araw lang, ilang buwan, nawawala. Nawawala yung init, nawawala po yung love. Naranasan niyo po yan? Maaring nung una, nakakilala sa Panginoon, Panginoon, I love you, mahal kita, bibigay ko lahat sa iyo. Pero eventually, mapagdaan po ng araw, ano mo, makikita niyo po, Lord, hindi ko alam kung mahal pa rin kita. Pupunta ako sa church, Lord, dahil sinabi mo. Pero ano ba yung motivation ko kaya pa pumupunta sa church? Is it love? Hindi na po love ang nangyayari. Okay? Ayaw ko po na mangyari po dito sa church, sa GIOS, na ganun, na hindi po nagiging routine po yung ating pagsamba sa Panginoon. Ayun po yung tinatakal po ni Paul. At maging po ang Panginoong Yesus, ayaw niya po sa mga Pariseyo. Ginagawa niyo lang yung law, sinusunod niyo 1, 2, 3, 4. Pero nasaan yung love? Okay? May nasagasaan na kayo ng mga tao. Alright? Wala yung love. Kaya si Paul po dito very strict. Sabi niya, at ito po yung isang extreme na pagtuturo ni Paul about love. Ito yung gawin niyo. Kaya sabi niya po rito in the last part of chapter 12, sabi niya po, and now I will show you the most excellent way. Excellent way. Papakita ko sa inyo, ano ba yung pinaka-excellent sa lahat ng mga trouble niyo sa church, mga divisions niyo, hindi niyo pagkakaunawaan, mga problema among the families, at among you, brethren. Papakita ko yung ang totoo, ay yung pang-excellent. Ano yung above all. At basihan po ng pananampalataya sa Christian. Amen? And now, sabi po niya rito, in chapter 13, yan, tignan po natin, sa chapter 13, sabi po rito, in verse 1, if I speak in the tongues of men and of angels. Okay, ang ganda nun. Sabi ni Paul, kung ako ay magsasalita in tongues, kahit na anong sabihin ko in tongues, no? Yan, maganda. Do I speak with the tongues of men and of angels? Okay? Kahit yung mga, alam niyo po si Jose Rizal, how many words, how many languages he knows? 28, something siguro, di ko lang alam, but it's more than 20. Alright? Si Paul, marami rin po siyang alam na lingwahe. Okay? Alam ni Paul na lingwahe. Maraming tao, maraming alam na lingwahe. Okay? Alam nila kahit na makipagtungo sa tao, different languages. Sabi po ni Paul dito, do I speak with the tongues of men? Okay? Kahit na malaman ko lahat ang mga
ang mga salita ng mga tao. Hindi lang po ito yung speaking tongues, no? But tongues of men, yung mga languages ng tao, kahit na malaman ko po yan. Okay, sabi niya, maging ang angels. Okay, maging daw ang mga anghel. Hindi ko po alam kung anong tongues ng mga anghel, anong mga languages nila. But sabi niya, even yung supreme, yung bang malaman ko lahat, alam ko lahat, nakapagsalita ako ng lahat ng mga languages. Yun po yung angels doon. Ibig sabihin, yung to the extent, no po, na malaman ko lahat ng mga languages ng bansa. Sabi niya po rin doon, if I and have not charity. Okay, the word charity, yan pong ginagamit po ang original po na translation po yan, charity. Sa Greek po, ang ibig po sabihin yan ay agape o agapay. Okay, agapeo. Agape. Ito po yung word na lagi po natin sinasabi. I love you, Lord. That is agape. Agape. Iba po yung pagmamahal po natin sa among brethren. Okay? Mahal kita kapatid, halika, punta ka ng church. Mahal kita kapatid, halika. That is phileo o brotherly love. Okay, relation nyo po sa inyong mga parents. That is phileo. Okay? And yung pong sabi nga po natin, pinaka-sublime na kind of love, it is agape. Agape. Agapay. Agapeo. Yan po yun. Kaya sabi po niya sa charity, kung meron ako, pwede akong magsalita ng lahat ng languages, marunong ako, matalino ako, pag wala naman akong charity, kung wala naman akong agape, wala akong love, wala akong pagmamahal. Okay. I am become a sounding brass. Saan ba yung brass dito? Among this one. Di ba? A brass and a tinkling cymbal. Okay, subukan niyo po yung mag-drum dito. Patunugin niyo lang po ito, itong mga, ano bang tawag dito? Cymbals, yan, mga cymbals po yan. Okay, ano pong sound yan? Pag walang umaamit, ilang tumutunog? Wala po siya, maingay siya. Napakaingay at masakit po sa tahinga. Alright, tignan niyo po yan, ha? Kung papatunugin niyo po lamang. Okay, kaya sabi ni Paul, hindi, kailangan mo ng love. Kailangan mo ng agape para mapatunog mo yan ng maayos. Mapatunog mo yan. Hindi po tayo makapag-serve sa Panginoon pag walang agape. Okay? Kaya, now, brethren, I want you to know yung ating mga katayuan. No? Paano ba natin siya, talagang tunay akong naglilingkod sa iyo, Panginoon? Kasi ang question ng Panginoon, later on, sabi niya, Lord, nagpagaling kami sabi nga ng Panginoon, di ba? In Matthew, sabi niya, Lord, nagpagaling kami. Sabi niya sa mga disciples niya. Pero at the later times, at the end of times, sabi niya sa inyo, go away. Ano? Kayo na mga gumawa ng kalapastanganan, you think na kayo ay nagsiserve sa Panginoon? Hindi pala tayo nagsiserve sa Panginoon at the end. Kasi wala siyang motivation. Alright? Kaya sabi rito ng Panginoon, in verse 2, I just want you to, gusto kong malaman nyo na bawat sequence po rito na sinabi ni Paul. In verse 2, sabi niya po dito, and though I have the gift of prophecy. Okay, prophecy. Okay, there are two kinds of prophecy. Of prophets. Ito tinatawag na foretelling, tsaka forthtelling. Foretelling, ibig sabihin is, alam mo yung mangyayari in the future. Ano? Magpaprophesy ka. Forthtelling, most of the time, ito ginagamit ginagawa po natin. We are just telling what is already recorded or what happened already. That is forthtelling. Kaya ang prophecy po rito, sabi ni Paul, kahit na meron kang gift na magpahayag, magsabihin mo yung salita ng Panginoon, kahit matalino ka, nabasa mo from Genesis to Revelation ng Bible. Sabi niya dito, yung prophecy mo, kahit meron ka dyan. Okay? And understand all mysteries. Alam mo lahat ng mga mysteries. Alam niyo po si Paul, siya po ang unang kauna-unahang nakamit sa Panginoon. Alright? If you remember, in a mysterious way, sa 2 Corinthians chapter 12, nandun po yung thorn in the flesh. Okay? One time, Paul was caught, sabi po niya noon, in a paradise. If you remember. Okay? Nasa paradise po siya. Sabi niya, ito po isang vision ni Paul. At sabi po niya doon na mayroong mga words na hindi ko kayang sambitin at sabihin. Okay? In a mysterious way. Siya po ay nasa piling ng Panginoon. At pinakita po niya doon. At nakita niya, Lord, sabi niya, Lord, 3 times I asked you to remove my thorn in the flesh. Yung mga weaknesses ko, pero sabi mo sa akin, my grace is
sufficient for you. Okay, hindi niya tinanggal. My grace is sufficient for you. Kung ano ka, meron ka, yan. But my grace is sufficient for you. Now, ito po yung sasabi po natin dito. And understand all mysteries. Isa po siya. Siya nakapunta po doon sa mysterious place. Sa piling po ng Panginoon. And all knowledge. Si Paul matalino. Okay? Matalino po siya. Siya po ay aral. Sa mga scribe. Lahat po siya pinag-aralan. Siya sa Pariseo, sa escribo, writer po siya. Lahat po nasa kanya. Matalino po yung mga teachers po ni Paul. Okay? Lahat, pag yan theology, sabihin ko na, nowadays, lahat po, dahil mga school ngayon, theology schools. Okay, kung theology lang, si Paul, theological po siya, theologian. And though I have all faith, okay, faith, panampalataya. No question about faith. Kung in terms of Paul, ano po? Si Paul matalino, may panampalataya siya. Kaya niya sigurong mag-heal, okay, magpagaling, whatever. Ano po? He has faith. So that I could remove mountains, sabi rito, and have not love. Ano po doon? I am nothing. Wala ako. Tingnan niyo po yan. Kaya dito po siya sabi ni Paul, kahit na meron kang regalo na binigay sa iyo sa church, okay? Kahit matumugtog ka o magpaawit ka, lahat po na ating ginagawa, mag-administer ka, mag-lead ka sa church. Okay? Kung wala kang pag-ibig, agape. Okay? Ano yun? Anong turing sa atin ng Panginoon? Nothing. Kaya magiging useless po yung ating pagpunta sa church kung hindi sa una pa lang ng umaga, tumawag na kayo sa Panginoon. Okay? And iset niyo po yung heart niyo na, Lord, I love you. Kaya ginagawa ko ito. Hindi ako pupunta ng church kung hindi ka mahal, Lord. Okay? Kaya wag niyo po sisihin yung kapitbahay. Si-sister kasi, tinawagan ako, tinext ako. Nakapunta ako tuloy sa church. Naobliga tuloy ako mag-serve sa iyo, Lord. Naobliga rin ako magbigay sa iyo. Okay, is that an obligation? Brethren, hindi po. Dapat po yun ay nakaset po sa heart po natin. Lord, I'm doing this because I love you. Amen. I love you, Lord. Yung mga mahal sa buhay, ang asawa niyo, bakit niyo pinakasalan? Oo nga, ayun nga. Oh. Bakit niyo pinakasalan? Is it a pre-arranged marriage? Napag-isipan niyo ba, ay maganda siya yung mapangasawa ko. Ano? Maaring sa una, ganun yung nangyari, pero eventually dapat ma-change yung inyong pananaw. Na it's not because somebody else push you, but because God push you. The love of God push you to do that. Amen? To do that. Okay, in the following verse, in verse 3, ang sabi po rito, and though I bestow all my goods to feed the poor. Okay. Yan. Sa mga mayayaman, sa mga mayroon. Okay, bibigay ako. Alright? Marami pa mga philanthropies. And though I give my body to be burned. Ito po ay nangyari nung panahon po ni Nero. After nung sinulat po ni Paul to, ay may nangyari po sa mga believers po noon. They were burned at put at stake ni Emperor Nero. Okay? And have not charity. Kahit na ibigay mo yung katawan mo, mangyari sa iyo, sunugin mo, o whatever na mangyari sa iyong katawan, physically. At magbigay ka sa lahat ng tao. Wala rin. Sabi doon I am nothing without love. Tingnan niyo po yung intensity, yung gamit ng pag-ibig sa buhay po natin. Okay? Everything else will be null. Okay? Nothing. Wala. Kapag walang pag-ibig. Kapag walang pag-ibig. Okay, in the following verse, in verse 4, okay, dito po sinabi ni Paul, ano ba yung karakter ng pag-ibig? Kasi minsan, ang hirap pong i-define po ang love eh. But Paul, he defined it. Sabi niya rito, ang pag-ibig, it suffereth long. Ibig sabihin, unfailing. Hindi siya nag-fail. Naalala ko po yung, if you are speaking about suffering long o long suffering, alam niyo po yung petals, okay? Ang petals po, pag po siya nag-fall, that is failing. At nagpo-fall po siya. Now, ang pag-ibig po na sinasabi po ni Paul dito, ay yung pong hindi siya napipigtas. Stay siya, fresh po siya. Yung bulaklak. Okay, walang petals na nahuhulog. Okay? Sabi po rito, yung pong
lagi siyang fresh. Nandyan lagi siya at nagsasuffer siya for a long time. Kailan yon? Lord, may hangganan ba ang suffering ko? No. Hanggang tayo nabubuhay. Alright? We have to suffer. Okay? Love is like that, no? Hindi siya nag-fail. And it's kind. Napakaganda nito. Ano po? Kind. Kindness. Ano? Charity is, hindi ka nag-envy sa ibang, sa lahat. Ano? Okay? And the attitude of the Corinthians, mainggitin sila. Okay? Mainggitin sila. Pag may pamumuhay yung isa na maganda, may inggit na yan. Ako rin. Ano po? Kaya yumayaman ng online selling. Dahil maraming bumibili. Naiinggit sila. Ang daming ano. Okay? Kaya dahil pumupunta rin doon sa amin ng mga, mga nag-deliver ng mga paninda. Okay. But anyhow, sabi po dito, naiinggit tayo sa mga tao. Kung anong meron sila, position po nila sa buhay, naiinggit tayo. Okay? Pero hindi yun ang love. Okay. Now, I want you to know what is love. Ano yung hindi sa pag-ibig. Okay, sabi niya rito, ang pag-ibig nagsasuffer, na hindi siya nag-fail, siya ay kind, mabait, ano po, sa lahat. Mabait, kind, good. Baka mamaya, kaya pagkamisan, doon ang galit ang Panginoon eh. Ang mga Pariseo po, isang attitude po nila, hindi po sila kind. They are very harsh sa mga tao. Okay? Baka kayo, ganun din. Brethren, itest po natin ating sarili. Am I kind to the people? Sa lahat ng aking nakakasalamuha. Hindi lang po among the brethren, maging sa labas. Mamaya ay kind kayo among you, pero sa labas naman ay harsh kayo sa kanila. Alright? Hindi po siya, you are still nothing. Okay? In front of God. Okay? Sabi po yun, charity, pang-ibang, charity vaunted not itself. Ibig sabihin, it is not puffed up. Hindi siya mapagmataas. Okay? Hindi yung sarili mo na sinasabi, ito ako. Ito yung mga na-achieve ko in the past. Okay, ito ako ngayon. That is not love. Okay? Kasi bakit? Mga attitude din po kasi ng mga Korinto yan eh. Mga Christian doon. Ang sinasabi ni Paul. Mapagmataas po sila. And they are telling them, masyado silang selfish ang mga tao noon. Okay? So, let's take those attitude about love. Ano ba yung dapat tanggalin ko rito? Am I selfish to the people? Ako ba ay nagpapafap? Ako ba lagi yung nangunguna sa kwentuhan? Ako ba lagi yung naitataas? Even here sa church. Alright? Otherwise, Paul will say to you, you are nothing. God will say to us, wala kang kwenta. You are nothing. Bakit? Wala kang pag-ibig. Lagi ang sarili mo, tinataas mo. Okay? In every situation, ikaw lagi ang bida. Wala na si Kristo sa buhay mo. Amen? Amen. Okay? Now, again, in verse 5, malapit na po. In verse 5, do not behave itself unseemly. Seek not her own. Is not easily provoked. Think no evil. Okay. Marami pong mga, alam nyo, hindi po nagbibehave na maayos, okay? Selfish, seeking his own. Maganda yung pangatlo. Not easily provoked. Ayan. Okay, yung pong temper po natin, ayan. Unti-unti na lang nahuhulog po yung fruit of the Spirit. Ang last fruit of the Holy Spirit in Galatians 5, chapter 22, ay, ano po yung una? Love, joy, peace. Di po ba? At doon po sa dulo, sabi niya doon ay, yung pangpito ay, long-suffering, patience. Okay? Yun po yung nasa dulo. Okay? Unti-unti na po, na ang mga tao ay wala po silang patience. Easily provoked. Okay? Kaunting chismis lang, nakwentuhan po ay mamaya-maya, nagagalit na. May sinabi lang yung kapitbahay o narinig sa iba, nagagalit na. Is that your brethren? Is that Christian attitude? No, it's not a Christian attitude. Okay? Unchristian siya. Maaring hindi ka nakakilala sa Panginoon. Kilala mo ang Diyos, pero hindi mo kilala yung attitude ni Kristo. Ganun ba ang Diyos, si Kristo na ating, sabi natin, Lord, we want
to be like you, Jesus. At yun po yung purpose po natin in life, di ba? To be like Jesus, to be like Christ, Christ-likeness. Pero, am I easily provoked? Brethren, I remember, there are two words that I remember when I was in the seminary. Sabi po doon ng aming, ang nagtuturo po sa amin, isang theologian po, sabi niya, you have to act. Sabi niya sa amin, huwag kayong magre-react. Okay, the two words, that one is action and one is reaction. And most of the time, ay nagre-react tayo sa mga situations. Okay? Sabi niya, don't react, just act. Iba po yung action kasi. Kasi yun po yung nasa inyo. Okay? Dahil may situation, galit sa'yo, magagalit ka rin. Nagre-react ka. Okay, may maling sinabi sa'yo, magre-react ka, magre-retaliate ka. You are easily provoked. Okay? Kaya sabi po doon is, no, you have to act. Kung ano yung ginawa sa iyo, you have to act. What is in your heart? Yung impulse po, yung sabi po ng pag-ibig ng Diyos. Ano yung sinasabi ng Diyos? You have to act it. Okay? Ay, ano sinabi ng Panginoon? Mahalin mo yung kaaway. We have to love them. Alright? We have to love them. Kahit anong mangyari, we have to love them. We have to show our love to them. Kahit sino po yan. Alright? Wala pong pinipili. Si Paul, kung pinili niyo lang po ang mga Israelita, nasa Israel lang po siya. Hindi po siya pupunta sa Corinto, sa Greece, sa Rome, maging sa part po ng Turkey. Yan pong area po yan, even in somewhere in Europe. Pinuntahan po ni Paul lahat yan. Bakit? Kasi mahal niya. Regardless of race, regardless of religion, o mga pagkatao po nila, mahal po ni Paul. And even until now, brethren, kung kinontain lang ng Panginoon ang kanyang word sa Israel, hindi po tayo maaabot. And what is that? That is the love of God. Kasi may umabot po sa Pilipinas na mga ginamit ng Diyos. Okay? Think no evil. Sabi po rito, lahat po ng bagay, maging clear sa iyong, huwag kang mag-iisip ng mga masama. Yan po, ito po yung mga attitude ng mga unbelievers. Paul was telling them, ito yung mga unbelievers, ito yung mga action nila. Dapat wag kayong ganon. Wag kayong ganon. Kaya lang kailangan nyo ng something else. Sabi niya rito, ito yung pagmamahal, yung charity, yung pag-ibig. In verse 6, tingnan natin, kapatid. Verse 6, sabi niya, rejoice not in iniquity. Okay. Pag may mga nagkakasala, nagre-rejoice ka ba? Tuwan-tuwa ka pa. Dahil nagkamali yung kapwa mo. Brethren, mali yun. Sabi, rejoice not in iniquity, but rejoice in the truth. Yung katotohanan. Okay, kung alam na natin na maling isang bagay, huwag na nating i-allow. Okay, huwag na natin sundin. Okay? Huwag tayong mag-rejoice. Ay, salamat. Buti na lang nagkaganon. Buti na lang yun ang ginawa mo. Okay? Those are words na hindi po siya unintelligent po siya. No words. Sabi po natin sa tao, buti lang ginawa mo yun. Sige. Kaya, yung pala na nagkakagulo na because of you. Alright? You are rejoicing because of the evil na ginagawa po ng iyong kapwa. This is wrong. Okay? Kaya po, honestly po sa church, maging sa church na po, wag po kayong ma-hurt. Po. Dahil ang church po, nililinis po ng Panginoon. Kasi nga, baka mamaya sabihin nyo, ay, yung isang kapatid, medyo may nabanggit sa akin na masama, okay, hindi maganda. Brethren, nangyari na po ito sa lahat ng mga churches. Pero sa atin dito, at even me, pag may nabanggit po sa inyo inyong kapatid, na mananampalataya, always, i-take nyo po siya, it comes from the love of God. Bakit kanya kinokorek? Sinasabihan ka because mahal ka ng Diyos. Hindi ka naman sasabihin na yung kapatid na sa iyong pagkakamali kung hindi ka mahal ng Diyos. Okay? Hindi naman pupunta ang Panginoon dito, sabihin ka, ay, mali yung ginawa mo. No. We have the leaders. Okay? We have the brethren, the elders, magsasabi sa akin, mali yung ginawa mo. Kaya wag po kayong magtatampo. Okay? Wala pong tampuhan sa church. Pag sinabihan po kayo ng leaders, o kayo inyong kapatid din, na yung mga katabi po, na may mali kang ginawa. Alright? Wag po kayong magtatampo. Alright? Let me be clear with that. Kasi si Paul po, yun po yung kanyang ipinupunto po rito, na gusto sabihin niya sa mga Korinto. Okay? Na wala na yung quarreling among you.
Tapos na yun yung mga elementary. Ginagawa lang ng mga bata yun. You are grown enough. May knowledge ka na sa Panginoon. May salvation ka na. Saved ka na. Nasa piling ka na ng Panginoon, even here on the earth. Nasa piling na tayo ng Panginoon. Bakit makikipaggulo ka pa sa mga tao? Alright? So, brethren, ang truth ang napakahalaga. Kasi ito lang po yung ating batayan sa panampalataya. Yung katotohanan na nandyan po ang Panginoon, na tayo isinave po niya, tayo po ay nasa Kanya na. In verse 7, tingnan natin ulit. Okay. In verse 7, love bears all things, believe all things, hope all things, endures all things. Tingnan niyo po. Ito po yung mga bunga at na mga gifts of the Holy Spirit. Believing, okay? Hope all things, endures all things, bears all things. Diba? Yan po yung love na nasasabi rito. Para hindi ka makagawa ng masama, you have to bear it. Okay, bear it. Ano? Kaya nga kahit gaano katagal po yung problema na mayroon po kayo, bear it. Alright? You have to bear it. Why? Hindi kasi inalaw ng Lord yan eh. Diba? Nandyan lang yan, yung problemang yan. You can do it. You can bear it. Okay? And believe the things na po, may mangyayari. May purpose ang Panginoon sa mga nangyayari sa buhay po natin. Amen? May purpose yan. Maging sa ating po mga families, no? May purpose po ang Diyos. Hindi ako naniwalang walang purpose yan. Okay? Merong purpose yan. Sabi po niya, hope all things. May future yan. Okay? Tataas ka ng Panginoon. Itataas ka ng Panginoon in the future. Okay? Because His Word is true. His Word is true. Tataas po tayo ng Panginoon. Okay? Mapapaglalabanan po natin yan. Okay. In verse 8, sabi po niya rito, charity never failed. Opo, yung sinabi po natin kanina, it never failed. Okay? But whether there be prophecies, they shall fail. Pag may nagpapahayag ng salita, whatever po, ako nagpaprophesy, they shall fail. Okay? Whether there be tongues, they shall cease, they will stop. Whether there will be knowledge, it shall vanish away. Okay? Tingnan niyo po ha. Lahat ng bagay na meron po tayo ngayon, maging yung ating mga ministries, mawawala po lahat yan eh. Okay? Mawawala po. Ibig sabihin, it will stop. Maybe on your time, namamatay ka, wala na yun sa iyo. Pero it will continue to the other generation. Okay? But still, at the end of time, lahat po ng bagay ay mawawala. It means lahat po yun nag-fail. But love never fails. It never stops. It's unceasing. Okay? Nandiyan pa rin ang pag-ibig. Kaya napakahalaga eh. Kaya even how much we have, we own, na meron po tayo ngayon in wealth, for instance. O sa ating mga katawan po, kahit ano pong meron tayo, ilalagay po natin sa ating katawan, it will all fail. It will all stop. Pero if you use it for the glory of God, I don't know, it will stop? No. It will not stop if you use that for the glory of God. Why? Kasi nga, sabi po namin noon, one time, noong nasa Saudi po kami, meron po nagreklamo, nagkumpo sa amin. Sabi ng isang kapatid, may nag-donate po sa amin ng isang, kamali drum siya tayo, no? Isang malaking bagay, ano po. Nag-donate po sa amin sa church, tapos bigla pong natigil yung gawain. May time po na medyo natigil siya. Kaya ang worry po namin paano kaya ito mga na-donate namin? O kaya yung na-spend po namin dito sa church? Okay, pati yung rental po ng building. Ano po ang gagawin namin? Okay. Ano yung ko namin? Nahihiya kami kasi sabi nga namin, nga no, maraming nag-commit na sa church, tapos natigil, nawala yung gawain. At kakaunti lang ang umaaten. Alam niyo po yung isang pastor, sabi po niya sa amin, at yun din po yung pananaw ko, sabi ko, dapat pala ganun. Kung ano yung binigay mo sa church ngayong araw na ito, that is good only for that day. Okay? That is only good for that day. At once na nagbigay ka sa church, that is nasa paanan ng Panginoon. It's not yours anymore. It's, nandun na sa Diyos yun. Okay? Once you give, huwag mo na alalahanin, yun yung binigay ko. Yun, nakita ko yung screen nito. Ako ang may ko nito. Ano ba ito? Ako ang nagbigay nito. Yung lighting dito. Ako ang gumawa nito. Alright?
Yun lang, kasi pagkamisan niyo pong bubungaran po natin, yung mga electric pan na yan, lahat ito. Ang ganda ng church. Sino mo ang ganda ngayon ng church? Siguro pag wala ako noon, wala rin yung church. Okay? What's that? Brethren, when you give, kasi part po siya Ang charity po, ang expression po ng love is giving. Yung tumutulong po sa tao. Tumutulong kayo sa mga tao sa labas. How much more ang pagtulong niyo po sa church? Kaya I praise God because a lot of people, they are giving back to the church. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Kasi maraming tao ang tumutulong po sa church and that is one, ilan po sa mga yun ay kayo. Okay? Sa maraming tumutulong. Kaya I praise the Lord because you're expressing your love. You're expressing your love. Ano po? Kasi nga, tingnan niyo po, kung ito po ay, ilang years na po ang Jews ngayon? Ilang years na? Ilang years na? 34. Tingnan niyo, 34 years na. Okay? Ibig sabihin po, ang tagal na. Ever since the Lord has put many people, dito, nung nag-umpisa, hanggang ngayon. Bakit? Because of love of the Lord. The love of the Lord sa mga tao. Okay? Now, tingnan niyo po rito, iklihan ko na lang po dito. Now, in following verse, in next verse, pakilagay lang. In verse, ayan. For we know in part, and we prophesy in part. Okay. Sige, in verse 10, sabi po rito, in verse 10, but when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. Mawawala po na lahat. Pag dumating po yung perfection. Now, dadali ko po kayo doon po sa dulo. In verse 13, napakaganda sa verse 13. Ang sabi po sa verse 13, basahin po natin lahat. And now abideth faith, hope, charity. These three. But the greatest of these is charity. Love, ang pinaka-great. Ang faith, mayroon ka. Ano po? Ang hope, mayroon ka rin. Ang charity, mayroon ka rin. Lahat po yan, sabi niya dito, lahat yun ay mga excellent. Kaya the first na sinabi ko sa inyo, sabi ni Paul, and now I will show you the most excellent way. Okay. Lahat po yan excellent, sabi ni Paul. Because they abide. They prevail. Ano po, mayroon kang faith, kahit pumunta tayo sa langit, may faith tayo sa Diyos. Ang hope, yung ating inaasam, nasa Diyos din siya. May hope pa rin tayo. Maging po yung charity, giving. Sabi po niya, nandun pa rin yun, yung pagmamahal. Okay, sabi niya rito, but the greatest of this is charity. Bakit yun ang pinaka-excellent way o greatest? Yung charity. Bakit? Again, in Matthew 20, not mistaken, Matthew chapter 20, 22, alam niyo po, isang pariseo po, lumapit po sa Panginoon. Sabi po sa kanya, teacher, which is the greatest commandment in the law? Sabi niya, in 37, Matthew 22:37, sabi niya dito is, love the Lord with your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first commandment and the greatest. And the second is like it, love your neighbor as yourself. Okay. Ano yung ginamit ng Panginoon doon? Same word na ginagamit po natin. Yung pagmamahal sa Diyos at yung pagmamahal sa tao. Okay. Kahit na nandun tayo sa langit, still love prevails. Kasi sabi ni Paul dito, napakahalaga yung love. Maging dito, kahit na may panampalataya ka, sumamba ka sa Diyos kung wala kang pag-ibig din sa Kanya. Pwede tayong sumamba na walang pag-ibig. Alright? Pwede tayong sumamba na walang pag-ibig. Naging routine. And yun ang ayaw na ayaw ng Diyos. Kaya sabi dito ni Paul, yung love, yun yung excellent way. Though the three of them are excellent, sabi niya rito, yun ang nagre-remain. Yun ang ibig sabihin, lahat mayroon tayo dapat na pag-ibig. Okay? Dapat mayroon ka. Kasi yun po yung titignan ng Panginoon in the future. Mahal mo ba ang kapwa mo? Nagbigay ka ba sa mga nangangailangan? Okay? Hindi mo ba sila inapi? Alright? Ginamit ka ba ng Diyos sa ministry? Ano ba yun? Yun ang love. Okay, lahat po yun ay love. Dapat nakaukit po siya sa pag-ibig. Amen? Nakaukit siya sa pag-ibig. Alam niyo po ang Romans chapter 10,
13, verse 8. Ito, alam ko po, marami po nakakalam nito. Romans chapter 13, verse 8. Sabi po rito, let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another. Sabi niya rito, huwag kang mag-owe o dapat wala kang ibang mga utang o pananagutan sa iba, kundi ang continuing na utang mo na pagmamahal sa bawat isa. Okay? Tingnan niyo pong ganda, sabi ni Paul. Ang mga taga-Romas, may problema rin sila sa pag-ibig. Okay. Pero sabi niya rito, lahat ng bagay, if there is love, you can do everything. Okay, sabi niya ito, dapat wala kang ibang tuntunin sa buhay mo. Magmahal ka. Because that is what we are made of. We are made of love. Amen? We are made of love. Alam niyo po kung bakit excellent siya, yung love? Samahan niyo po ako sa 1 John chapter 4. Ayan. In John chapter 4, 1 John chapter 4, like the 1 John, okay, chapter 4, ayan. Ito po yung panghuli po natin. 1 John chapter 4, okay. In verse 16, kaya dito in verse 8 muna, verse 7, let me start verse 7. 1 John chapter 4, verse 7. Sabi niya dito, Beloved, let us love one another, for love is of God. And everyone that love is born of God and knows God. Tingnan niyo po ha. Are you born again? If you are born again, if you love. Sabi niya rito, sabi niya, Beloved, mahal. Doon pa lang sa umpisa ni Paul, ni John, sabi niya, Beloved, let us love one another. For love is of God. Galing sa Diyos siya, and everyone that love is born of God. You are born from above because you are, nagmamahal ka sa tao. At kilala mo ang Diyos. Ano yun? Sabi niya dito, ano? At tignan niyo niya, born, pati yung knowing niyo sa Diyos, yung pag-ibig niyo sa Diyos, nakaakit po siya, nakaukit po siya being a Christian. Nandyan lahat. You are a Christian because of love. Ano po? May pagmamahal sa Diyos. Okay, in verse 8, ito po yung maganda po rito, sabi niya, in verse 8, He that love knoweth not God. Alright, ayan po. Okay, He that love not, kung hindi ka nagmamahal, hindi mo kilala ang Diyos. Bakit? Sabi niya dito, God is love. That's why love is excellent. Siya yung pinakamataas. Ang pag-ibig. Bakit? Ito po yung karakter ng Diyos. Ito po yung nature po ng Diyos, ang pagmamahal. Okay, that's why Paul was saying, this is the excellent way. Hindi yung mga ginagawa nyo. Lahat yan dapat nandun ang Diyos. So, in everything, brethren, na ating gagawin, everything na ating gagawin, paplanuhin sa buhay, maging yung pagsamba po natin sa Panginoon. Brethren, be sure na nandun po ang Diyos sa inyo. Nandoon ang pag-ibig sa inyo. Alam niyo po si Peter, 3 times Jesus asked him. Sabi niya, Peter, son of Simon, sabi niya, mahal mo ba ako? Sabi ng Panginoon, yes Lord, I love you. Pangalawa, tinanong uli siya, sigurado ka Peter, mahal mo ako? Opo, Panginoon, mahal na mahal kita. Pangatlong tanong uli ni Jesus, Peter, do you really love me? Yes Lord, you know that I love you. Sabi niya. Pero ang sabi ng Panginoon, really, you love me? Then feed my lambs. Mahal mo nga ako, mahalin mo rin yung mga kapwa-tao. Yung mga tao. Mahalin mo sila. Amen. Brethren, today, let us examine ourselves. Let us put ourselves sa position po ni Paul, position po ni Peter, that we love the Lord. Then, if you love the Lord, show it to them that you really love the Lord. Show it to the church that you love the Lord. Pumunta tayo sa church because we love the Lord. The most excellent way, sabi po ni Paul, ay yung pong tatlo. Pananampalataya, yung pag-asa, faith, hope, and love. But above all, sabi niya, what motivates ang lahat ng yun, maging yung ating ginagawa sa ministry, it should be motivated by
love. Brethren, amen? By love. Huwag kayong kikilos pag walang pag-ibig. Huwag kayong gagalaw pag walang pag-ibig. Okay? Kung kayo ma-ascend po halimbawa dito sa church, huwag kayong kikilos without love. Because the Bible says, we are nothing. Kung wala tayong pag-ibig sa ating gagawin. Mahirap yun. No? We will end up nothing at the end of time. And the Lord wants us na tayo po'y magamit po sa Kanya pong ubasan. He wants us, brethren. Ang bawat isa po sa atin may purpose, and we are created in love. We are created by the love of God, and we are created by God, who is love. That's why we have to act also in love. We have to act in love. Pagmamahal. Okay? Hindi lang po ito yung physical na love. It is a spiritual love on how we deal with brethren. Pagmamahal po natin sa bawat kapwa po natin. Amen? Glory to God. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. We praise you, Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon, sa inyong salita. Lord, truly we acknowledge our sinfulness, our failings, Lord. Mahina po kami, Panginoon, in terms of loving others and even loving you, Lord. Patawad, Panginoon, sa mga nagagawa po namin, mga pagkukulang po namin, Lord, sa inyo. Maging po sa mga binigay niyo po sa aming mga regalo, Lord. Ang gift, Panginoon, ng pagmamahal, O Diyos. Ang bunga po ng inyong banal na Espiritu. Panginoon, forgive us. Because we often fail, Panginoon, sa aming buhay. Nakagawa kami ng pagkakasala, Lord. Hindi namin kayo namamahal, O Lord. Iniibig, Panginoon, na yung pong dapat, yung nararapat na para sa inyo. Lord, patawad po. We ask for forgiveness. And strengthen us once again, Panginoon. Sa oras pong ito, salamat po, Panginoon, sa inyong salita. Through Paul, Panginoon, ng 1 Corinthians chapter 13, Lord. Ito po, inilatag niyo po rito ang tunay na definition po ng pag-ibig. At without love, Lord, hindi kami makakagawa ng maayos. Without you, O God, hindi kami makagawa. Kayo rin po ang nagsabi, Panginoon, in John, Lord, na apart from you, we are nothing, Panginoon. Apart from you. At ito rin po yung instruction nyo sa inyong mga disciples, Lord, to love one another. To love one another because you first love us, Panginoon. Kaya po, Panginoon, sa araw pong ito, dala po namin ang pag-ibig. Hindi po itong ordinaryong pag-ibig, Lord. Ito po yung special na pag-ibig na binigay niyo po sa amin. At pinakita niyo po, Panginoon, sa krus, Panginoon, ng Calvary, O Lord. Nung kayo'y namatay, para po sa amin, Panginoon, upang kami maligtas. Yun po yung supreme love na pinakita niyo po sa amin. Kaya Lord, Panginoong Jesus, thank you for your life. Because your life, Panginoon, ito po yung isang tanda po ng selfless love. Binigay niyo po sa amin ang lahat. Kayo po ang aming pong Panginoon. Kayo po ang aming Savior. Kayo po ang aming tagapagligtas. At kayo po ang lahat po sa amin. That's why, Lord, once again, may that love that emanates from you, Lord, ay ganun din po mapunta sa amin, Lord. Strengthen us in love, Lord. Lord, our prayer today is, Lord, teach us how to love. Teach us how to love. The love that came from you, Panginoon. Salamat po, Lord. Ito po ang aming prayer in the name of Jesus. Amen and amen. Amen. Lord, thank you, Lord.